Sa madilim at masukal na gubat, puno ng galit at inis ang isang pinuno habang nagmumura, habang nagmumuni-muni ay lalo lamang siyang nagagalit, hindi makapaniwalang siya ay inatasan sa isang mababang uri ng gawain kasama ang mga taong itinuturing niyang mababa at walang halaga. Lumapit ang kanyang pangalawang pinuno at mahinahong nagpaalala na kahit ano paman, ang mga ito ay bahagi pa rin ng isang maayos at matatag na samahan, at nakiusap na mag-ingat sa mga binibitawang salita. Sa halip na makinig ay lalo lamang nagalit ang lalaki, si Ogayongwa, pinuno ng pangkat na bakal at dugo mula sa kuta ng bakal at dugo, mariin niyang binalaan ang kanyang tauhan at tinanong kung paano ito nang ahas na turuan siya ng tamang asal. Ipinaalala niya kung bakit niya ito hinirang bilang pangalawa kahit mahina at pangit pa ang galing nito sa espada, matapos ang matinding pangaral ay inutusan niya itong itigil na ang pagtatalo at dalhan siya ng inumin. Buong yabang na idineklara ni Gayongwa na sila ang pinakamakapangyarihan sa lahat, at kahit ang matuwid na alyansa ng langit at ang banal na samahan ng demonyo ay hindi makakagawa ng anuman sa kanila, tiyak niyang madali lamang para sa kanila ang pagnanakaw sa pangkat ng paghahatid ng samahan. Ngunit lalo siyang namuhi ng isiping kailangan nilang makipagtulungan sa mga nilalang mula sa palasyo ng mga mailap na halimaw sa timog, tinawag niya itong mga hayop na bagay lamang sa pangalan at kilos. Tiningnan niya ang mga ito habang kumakain ng marahas at walang kaayusan, at muling nagpahayag ng pagkasuklam, sa kanyang paningin ay walang kaibahan ang mga ito sa mga tunay na hayop na walang katinoan. Isang malaking lobo na may matengkad na pulang mata ang sumulpat, at habang nakatitig ng masama ay inulit niya ang kanyang pagtataka kung bakit may sinumang makikipagtulungan sa mga ganitong nilalang. Binalik niya ang usapan sa kanilang misyon at sinabing halos 10 taon na mula noong huling makita ang sinumang mula sa banal na samahan ng demonyo, ngayon ay muling lumitaw ang pangkat ng paghahatid nito, at ito ang dahilan ng kanilang paghihintay at pag-aabang. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang puno ng masamang hangarin, inaasahan niyang magiging masaya at kasiya siya ang darating na labanan at ang pagkuha sa mga dadalhin ng samahan. Lumipas ang oras at sumikat na ang araw, nagbigay ng liwanag at init sa buong paligid habang patuloy sa paglalakbay ang mahabang hanay ng mga karwahe. Dahan-daw ang iminulat ni Juhwa ang kanyang mga mata, tila naguguluhan at hindi mauari kung nasaan siya, bumungad sa kanya si Sorayang na mahinahong nagtanong kung naging masarap ba at mahimbing ang kanyang tulog. Bigla siyang napabalikwas at nagulat nang makilala kung sino ang kanyang kausap, agad na yumuko at tinawag ito sa kanyang titulo, pinatawa lamang siya ni Sorayang at pinayuhang mag-ingat, baka raw mapag-alitan pa siya ng punong tagapamahala kapag napalay o nasaktan ito dahil sa biglaang pagkilos. Napansin ni Juwa na matagal na pala siyang walang malay at nagulat nang malaman na kalahating araw na siyang tulog. Itinama naman ito ni Sorayang at sinabing higit sa isang araw at kalahati itong nakatulog, ipinaliwanag nito na sinadya niyang patulugin ito dahil sa matinding pagod na naramdaman ng katawan nito matapos matanggal ang harang sa daloy ng enerhiya. Kahit gaano pa ito kahusay magpalakas at magkontrol ng lakas, tao pa rin ito at kailangang magpahinga maliban na lamang kung nasa pinakamataas na antas na ng kapangyarihan, napagtanto ito ni Juhwa at tumango bilang pagsang-ayon. Ngumiti lamang si Sorayang at sinabing mabuti na rin at nakapagpahinga ng maayos kaya wala nang dapat ipag-alala ngayon. Iniabot niya ang isang balot at sinabing kainin ito, sigurado raw siyang gutom na ito matapos ang halos 2 araw na walang kinakain habang natutulog. Ito ay mga bilog na kanin at pinatuyong karne na inihanda at ginawa ng mga kasapi ng pangkat ng paghahatid, inalalahanan pa niya itong kumain ng dahan-dahan at huwag lamang ay lamon ng sabay-sabay. Same time na nagpasalamat si Juhwa sa lahat ng tulong at pag-aalaga, tugon naman ni Sorayang na huwag itong mag-alala, at sa katotohanan ay siya pa nga ang dapat magpasalamat dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi siya makakasama at makakalabas hanggang dito. Tinawag ni Sorayang si Goldly na nagtatago sa sulok, at agad itong lumabas na may malalaki at matengkad na mga mata, puno ng kuryosidad at saya. Biglang nagulat at napasigaw si Juhwa nang makita ito, muntik nang mabitawan ang hawak na pagkain dahil sa gulat at hindi inaasahang paglitaw ng maliit na nilalang. Ngumiti lamang si Sorayang at inalok ito ng pagkain, habang masayang lumapit at kumain ang nilalang na tinawag niyang Goldie, pinuri pa niya ito bilang mabuting kasama. Habang nakatingin ay nagtatakang nagtanong si Juhwa kung ano at sino ang nilalang na iyon, ipinaliwanag ni Sorayang na Goldie ang pangalan nito, isang maliit na Soro na kasama niya. Nagtanong muli si Juhwa kung alaga ba niya ito, tugon naman ni Sorayang na hindi naman talaga, basta na lamang dumating at napasama sa kanya, at ngayon ay hindi na niya ito maiwan. Namangha si Juhwa at sinabing hindi pa siya nakakita ng sinumang may ganitong uri ng alaga, at tila kakaiba at espesyal talaga si Sorayang kumpara sa iba. Iniwan muna niya ang dalawa at lumabas ng karwahe upang lumanghap ng sariwang hangin, habang inutusan si Juhwa na magpahinga muna ng maayos, nagpaalam naman ito at nag-ingat siya sa labas. Sa labas ay tinawag siya ni Dongpil, agad na humarap si Sorayang at tinanong kung may kailangan ba ito.
Humingi ng paumanhin si Dongpil dahil alam niyang mali at delikado ang ginagawa niyang pagtawag dito sa gitna ng masukal na gubat at malayo sa iba, ngunit kailangan niyang makausap ito ng pribado. Pinatigil lang niya ito at sinabing huwag nang maging formal dahil sapat na ang bigat at hirap na kanyang dinadala at iniisip, at ayaw na niyang dagdagan pa ito ng seremonya at paggalang. Tinanong ni Dongpil kung may naging abala at hindi magandang karanasan ba ito habang nasa loob ng karwahe, tumugon naman si Sorayang na ayos naman ang lahat, at agad na nagtanong kung ano ang sasabihin nito at kung bakit ito nagpatawag sa kanya ng lihim. Sinabi ni Dongpil na tinawag niya ito dahil may mahalagang bagay na dapat nitong malaman ng maaga. Napansin ni Sorayang ang pagiging maingat at seryoso nito, kaya naman tinanong niya kung ano ito at kung seryoso ba ang bagay na iyon. Inilabas ni Dongpil ang isang sulat at ipinaliwanag na ito ay isang mensaheng natanggap nila sa hukuman ng tagapagbantay bago pa man sila umalis. Naniniwala siyang ito ang tunay na dahilan kung bakit sila inatasan at ipinadala sa misyong ito. Binasa ni Sorayang ang nakasaad sa sulat, at bigla siyang nanlaki ang mga mata sa gulat at pagkabigla, tila nakabasa ng bagay na hindi niya inaasahan at lubos na nakagugulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang papel, at muling nagtanong kay Dongpil kung totoo ba ang lahat ng nakasulat dito at kung hindi ba ito isang kasinungalingan lamang. Lumipas ang tanawin at ipinakita ang isang silid kung saan nag-uusap ang matandang pinuno at isa pang matanda. Tinanong nito kung ano ang itsura ng mundo na kanyang nakita, at kung maganda ba ito. Sumagot naman ang matanda na puno ito ng kasamaan at kasalanan, bagay na alam na nilang lahat. Banggitin pa nito na malamig sa Hilaga, ngunit habang papunta sa timog ay mas umiinit ang panahon. Idinagdag nito na kahit matibay at maganda ang mga tel ang dala nila, hindi ito sapat sa lamig ng Hilaga, kaya naman nakakuha sila ng mga makakapal na alpombra mula sa kanluran na tiyak na makakatulong. Tuwang-tuwa naman ang kausap at pinuri ang kanyang kabutihan at pagmamalasakit. Nagtanong ang matanda kung kumusta naman ang pamumuhay dito sa Jiangxi. Sumagot ang kausap na matagal ng mataba at masagana ang lupain dito, ngunit hindi iyon sapat dahil hindi laging magaan ang buhay at marami ring pagsubok ang dumarating. Nagtanong naman agad ang matanda kung ano ang dahilan ng hirap at kung may problema ba. Ipinaliwanag nito na malapit na ang kapistahan ng banal na samahan ng demonyo, bagay na nakababahala kahit hindi niya alam ang tiyak na tawag dito. Itinaman naman siya ng matanda at sinabing ito ay ang kapistahan ng Mara, ang pinakamalaki at pinakamahalagang pagdiriwang para sa buong samahan. Habang hawak ang tasa ng inumin, nabanggit na kumakalat ang balita na may mga pangkat na naglilibot at kumukuha ng lahat ng uri ng mahahalagang bagay at kayamanan, dahil sa mga taong iyon na parang mga magnanakaw, nagkakaroon ng kaguluhan at gulo sa buong paligid. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na ang matandang pinuno at sinabing aalis na siya. Nagulat naman ang kausap at nagtanong kung paano at bakit agad itong aalis. Nangako ang matanda na pagbalik niya ay kakausapin niya ang mga nakatataas upang magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanyang kausap. Alam niyang may sapat itong karanasan sa pamamahala ng samahan, at bagamat bago ang lahat sa alyansa, tiyak na hahanapan siya ng angkop at magandang tungkulin. Tuwang-tuwa at labis na nagpasalamat ang kausap, yumuko ng mababa at tinawag itong unang matanda bilang paggalang at pasasalamat sa kabutihang ipinakita. Mahinahong nagbabala ang kausap na baka may nakarinig na umabot sa iba na ang antas ng kanyang kapangyarihan ay umabot na sa pinakamataas na antas ng kaliwanagan. Nag-aalala siya na baka gumawa ng masama o may planong masama laban sa kanya ang mga kasapi ng masamang samahan ng demonyo. Tumawa ng malakas si Jung Ilyong at sinabing kahit matanda na ay malakas pa rin at masigla ang kanyang katawan. Buong kumpiyansa niyang sinabi na kahit dumating pa ang pinuno ng samahan, mapagsasabihan at mapapalayas niya ito agad, huwag siyang alalahanin. Sa ibang bahagi, puno ng matinding galit at poot ang mukha ni Sorayang habang bumubulong ng matindi ang pangalang Jung Ilyong. Halos kumislap ang pula sa kanyang mga mata dahil sa matinding damdamin na nararamdaman niya. Biglang lumitaw sa kanyang isipan, mula sa dilim ang isang matipunong lalaki na naglakad ng mabagal at mariin. Ang pangalang Chun Haojen ay umalangaw-ngaw sa hangin habang siya ay huminto at humarap. May pang-uuyam at paghamak na tanong si Jung Ilyong kung kumusta na ang buhay bilang aso ng pangangaso na sunod sonyeran lamang sa utos ng pinuno ng alyansa. Tumingin lamang siya, inidagdag ni Jung Ilyong napakagilas at kahanga-hanga raw na sa ganitong katanda ay kaya pa rin nitong gampanan ang ganitong uri ng gawain at serbisyo. Mahinahon ngunit puno ng sarkasmo na isinagot ni Chun Haojen na kumpara sa pagsisikap ni Jung Ilyong na agawin ang pwesto ng pinuno ng alyansa, ang kanyang mga gawain ay wala lamang halaga. Tinanaw niya ito, at tinawag naman siya ni Ilyong na marumi at may dila na parang ahas, bagay na bagay daw para sa isang mamamatay tao. Tugtungan pa ni Ilyong na panahon na siguro para magretiro na ito, dahil hindi na kasing maingat at lihim ang kilos nito tulad ng dati, dahil doon ay pinag-uusapan na ito ng lahat at tinatawag na pinakamahusay na dalubhasa sa pakikipaglaban sa buong daigdig, isang bagay na katawa-tawa para sa isang tulad nito na mamamatay tao lamang.
Tumawa lamang si Chun Hojen at nagtanong kung galit ba ito dahil mas hinahangad at pinupuri ng iba ang isang mamamatay tao kaysa sa unang matanda ng matuwid na alyansa ng langit, dagdag pa niya na wala siyang pakialam sa sinasabi ng publiko at sa kanilang mga opinyon. May paghamak na hamon ni Chun Hanji na kung kaya naman ay kunin at angkinan nito ang titulong iyon ng pinakamahusay na dalubhasa, na natiling tahimik at walang imak si Ilyong habang nakatitig lamang dito. Habang tumatalikod at naglalakad palayo, tinawag siya ni Ilyong at sinabing may isang payo siya para rito, mag-ingat at laging bantayan ang kanyang likuran. Binalaan niya ito na huwag maging kampante dahil hindi alam kung kailan at saan manggagaling ang panganib, patuloy na lumakad si Chun Hojen habang alingaw-ngaw ng babala ang naiwan sa hangin. Biglang nagbago ang eksena at bumalik sa nakaraan, nakita ang matinding galit at poot sa mukha ni Ilyong habang naaalala ang huling sandali ng kanyang buhay noon. Malinaw sa kanyang alaala ang taong walang awang pinutol ang kanyang kanang binti, isang masakit at nakakapangilabot na pangyayari na hindi niya kailanman makakalimutan, buong poot na binanggit niya ang tawag dito, puno ng galit at pagnanais na makaganti. Muling pumasok ang imahe ng madugong labanan at pagkatalo, habang ang kanyang galit ay lalong tumitindi sa pagbanggit sa taong gumawa sa kanya nito. Bumalik sa kasalukuyan ang isipan ni Sorayang, mahigpit niya kinuyom ang papel, buong diin at matinding damdamin ay bulong niya na narito na sa wakas ang taong matagal na niyang hinahanap at kinasusuklaman. Namumula ang mga mata ni Sorayang sa matinding galit habang naiisip na ang taong kanyang kinasusuklaman, si Jung Ilyong, ay nasa malapit lamang, at halos hindi niya mapigilan ang sarili na sumugod agad. Bigla siyang tinawag ni Dongpil upang makuha ang atensyon nito. Sa ibang lugar, masayang sumigaw si Oihan Gryan, bitbit ang isang supot at tumatawag sa pangalan ni Sorayang, inaanyayahan itong uminom kasama siya. Nagtatakang lumapit siya ni Anghua at nagtanong kung nasaan si Sorayang dahil hindi niya nararamdaman ang anumang bakas at presensya nito sa paligid. Kabado at mahinang sumagot si Anghua na wala ito sa oras na ito, lalo siyang inis at sumagot na alam naman niya iyon, kaya nga siya nagtatanong kung saan ito nagpunta. Sagot ng utusan na hindi rin siya sigurado, nabanggit lamang nito na pupunta ito upang magsanay, lalo siyang nagulat at nagtanong ng malakas kung ano ang sinabi nitong pagsasanay. Napakunot siya sa ulo at bamaantong hininga, nagsasabing napakalakas na nito ngunit kailangan pa ring magsanay ng higit pa, bigla siyang natigilan at napansin ang isang bagay na nakapukaw ng kanyang pansin. Tinitigan niya ito at tiyak niyang ito ay ang espada ni Sorayang, ang sandatang laging daladala nito at hindi kailanman iniiwan kahit saan. Nagtataka siya kung paano ito nakaiwan dahil sinabi nitong magsasanay, parang may kakaiba at kainahinala sa pangyayari, at pakiramdam niya ay may tinatago itong dahilan. Sa loob ng karwahe, pilit na pinakalma ni Sorayang ang sarili, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na maging mahinahon, at wala itong pakialam kung naroon man o wala ang kaaway, dahil darating din ang tamang oras upang magkaunahan sila. Habang nakapikit, ipinaalala ni Sorayang sa sarili ang tunay niyang layunin, makatakas at magkaroon ng kalayaan, ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagtitiis at nagpapanggap sa loob ng samahan. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao habang binabalangkas ang kanyang mga plano, dadalawin niya ang lahat ng ligtas na tahanang inihanda niya sa kapatagan, ibabalik ang kanyang lakas at galing sa pakikipaglaban, mag-iipon ng kayamanan, at sa huli ay lisanin ang bansang ito ng tuluyan. Pinalakas niya ang kanyang loob at muling sinabi sa sarili na huwag kalimutan at huwag talikuran ang kanyang mithiin, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na pumipigil at gumugulo sa kanyang isipan. Puno ng matinding galit at poot ang kanyang buong pagkatao habang bulong na sinasabi ang tanging nais niyang gawin, patayin ang taong kanyang kinahahatulan, nais niyang punitin at durugan ang kalaban na siyang sanhi ng lahat ng kanyang pagdurusa. Napansin ni Jowa ang biglaang pagbabago sa kanyang anyo at panginginig ng katawan, nag-alala ito at mahinahong nagtanong kung siya ba ay nasa ayos lamang. Biglang tumalon at lumipad palayo si Goldie, na tila naramdaman ang bigat na bumabalot kay Sorayang. Mabilis itong dumapo sa mismong mukha at sombrero ni Sorayang, dahilan siya ay nabigla at nagulat sa pangyayari. Lalong nagulat at natulala si Jowa sa nakita, habang si Sorayang naman ay pilit na inaalis si Goldie habang naiinis at naguguluhan. Sa labas ng karwahe, napansin ng mga bantay na hindi gaanong mabigat ang mga dadalhin, ibig sabihin nito, ang mga nilalaman ay tiyak na mga mahahalagang bagay at kayamanan lamang. Nagtanong si Yonyi kung sinong matapang at mapangahas na tao ang mga ngahas na magnakaw sa banal na samahan, ngunit nagpaalala si Dongpil na kahit ganoon, kailangan pa rin nilang maging maingat at huwag maging kampante hanggat hindi natatapos ang kanilang gawain. Napansin ni Yonyi na huli na ang pagdating ng pangkat ng mga nagpapatrolya, bagamat kilala ang mga ito na laging nasa oras at hindi nagtatagal sa DOA, ipinagpalagay naman ni Dongpil na marahil ay nahirapan lamang sila dahil sa masalimuot na daanan at lupang tinatahak.
Biglang lumitaw ang mga tauhan na pawang pagod at may mga sugat, habang tinatawag ng malakas ang kanilang pinuno upang ipaalam na may hindi inaasahang pangyayaring naganap. Nagmadaling silang lumapit at nagtanong si Dongpil kung maayos ba sila, nagtaka naman si Yonyi kung bakit kalahati lamang ng buong pangkat ang nakabalik, habang ang iba ay tila nawawala at naiwan sa daan. Habang humihingal at nahihirapan, ibinalita ng isa sa mga tauhan na nagkaroon ng matinding labanan sa lugar kung saan dapat sana ay magaganap ang pagpapalitan ng mga kalakal at gamit. Gulat na nagtanong si Dongpil kung sino ang nakalaban nila dahil walang sino man ang nang-ahas na sumalakay sa kanila noon pa man. Sumagot ang tauhan na hindi nila nakilala kung sino sila, sapagkat kinailangan nilang umatras agad, ngunit nabanggit niya na may isang kalaban na may pambihirang galing at lakas sa pakikipaglaban, na siyang dahilan ng kanilang pagkatalo. Sa loob ng karwahe, biglang bumukas at tumayo si Sorayang na puno ng matinding galit, nagtanong kung nasaan na ngayon ang taong iyon na may pambihirang galing. Sa kabilang dako, makikita ang usok at apoy mula sa nasirang gusali, tanda ng matinding labanan na kakatapos lamang maganap, nagkalat ang mga katawan ng mga natalo at nawalan ng buhay. Sa ibang lugar, binuksan ni Ogayongwa ang mga nakaw na kaban at nagtanong kung ito na ba lamang ang lahat ng kanilang nakuha. Maingat niyang sinuri ang mga laman at napagtanto na ang mga ito ay mga pambihira at mahahalagang halamang gamot at sangkap, nagtaka siya kung bakit bumibili at nag-iipon ng marami nito ang banal na samahan, at kung ano ang tunay nilang layunin sa mga ito. Napansin ni Ogayongga na ang mga gamit ay pambihirang mga halamang gamot at nagtaka kung bakit kailangan ito lalo na at malapit na ang pagdiriwang ng Mara, ngunit agad din niyang inalis ang isipan doon at sinabing wala na siyang pakialam sa dahilan. Ibinalita ng tauhan na wala nang natirang buhay sa kabilang panig, at nakuha nila ang lahat ng kagamitan, ang kailangan na lamang gawin ay sunugin ang lugar bago sila umalis, idinagdag pa niya na sa kanilang pangkat, 3 lamang ang may kaunting sugat at walang nasawi at malubhang nasaktan. Biglang nagalit si Ogayongga at tinawag silang mga walang silbi, nagtanong siya kung gaano kalakas ba ang kalaban at kung paano naging kaunti lamang ang pinsala sa kanilang panig, bagamat inaasahan niyang matindi ang labanan. Tinanong niya kung ilan ba ang sadyang pinabayaang makatakas, sumagot ang tauhan na mga 4 o 5 lamang, ngunit hindi sila sigurado dahil napakalayo na agad ng mga ito. Sa inis ay tinawag niya itong walang kwenta at inutusan na ipakarga na lamang ang mga gamit, samantala, sa ibang bahagi ng guho, isang sugatang miyembro ng banal na samahan ang pilit na gumagapang paitaas kahit nahihirapan. Lumapit sa kanya si Gayongga at sinabing kahit malubha na ang kanyang kalagayan ay matatag pa rin ang kanyang loob, kinilala niya ito mula sa tama ng kanyang palad noong labanan. Napansin niya ang kulay ng kasuotan nito at napagtanto na hindi ito mula sa panlabas na pangkat kundi mula sa pangkat panloob ng samahan, kahit puno ng dugo, nanindigan pa rin ito at nagbabala na hindi sila hahayaang makaligtas ng Diyos demonyo. Tinuwanan lamang siya ni Gayongga at tinuya ang kanilang paniniwala, sinabi niyang pawang mga baliw silang lahat dahil sa pagsamba sa isang haka-hak ang Diyos. May panghahamak na sinabi niya na kung mahalaga sa kanila ang Diyos na iyon, bakit hindi na lamang sila mamamatay at sumama rito. Walang pag-aalinlangang tinapakan niya ng mariin ang sugatang kalaban habang sinasabing kung wala itong lakas ng loob na mamatay, siya mismo ang tutulong dito, isang matinis na sigaw ng sakit ang umalangaw-ngaw bago ito tuluyang tumahimik. May paghamak na sinabi ni Gayongga na kung tunay ngang umiiral ang Diyos demonyong sinasamba nila, ay doon na sila humingi ng tulong sa kabilang buhay. Idinagdag pa niya na humiling sana ito na siya naman ang mapuksa dahil walang kabuluhan at walang silbi ang pagkamatay ng mga ito. Tumawa siya ng mapang-asid habang naglakad palayo at sinabing gusto niyang makilala ang sinasabi nilang makapangyarihang Diyos habang tinatawag silang mga hanggal. Biglang lumitaw mula sa likuran ang isang dambuhalang lalaki na may asul na buhok at nagliliwanag na mga mata, dahilan upang matigilan at mag-ulat si Gayongga. Hindi makapaniwala at nagtatakang lumingon si Gayongga, hindi maunawaan kung sino ito at paano nakapasok ng hindi namamalayan. Mahinahon ngunit mariing sinabi ng dambuhala na kailangan niyang magbigay ng pagkain para sa kanyang mga kasama, at inutusan itong magpadala ng mga kagamitan at pagkain. Nagalit si Gayongga at nagtanong kung inuutusan ba siya nito, ngunit sumagot lamang ang lalaki na ito ay isang kahilingan lamang, sa likuran niya ay makikita ang malalaking lobo na umuungol sa gutom. Ipinaalala ng lalaki na naunahan na silang kasunduan, ang pangkat ng pinuno ang dapat magbigay ng kanilang pangangailangan, at kailangan nitong tuparin ang pangako. Tumawa ng malakas si Gayongga at ipinagdiinan na sapat na ang nakain at nakuha na nito, at wala nang karapatang humingi pa ng iba. Ngunit nanatiling seryoso at matatag ang mukha ng dambuhala, sinabi niyang muli na ito ay simpleng kahilingan lamang, at kailangan pa nila ng mas maraming pagkain, walang balak na umalis hanggat hindi natutugunan ang kanilang pangangailangan. Nanlilisik ang mga ni Gayongga habang tinatanong kung nilalabag ba nito ang kanilang kasunduan, puno ng galit ang kanyang mukha habang nakatingin sa kasama niyang may bughaw na buhok.
Sa huli ay pumayag siya, ngunit may halong paghamak na sinabi na parang mga hayop na kailangang laging pakainin ang mga katulad nito, itinuro niya ang mga labi ng mga kalaban at sinabing dito muna ito kumain, at nangako pa na maghahanda siya ng mas marami pang katawan sa mga susunod na araw. Habang naglalakad na puno siya ng poot at banta niya na pagkatapos ng lahat ng ito ay ililibing niya silang lahat na parang mga hayop, tinawag niya itong maruruming nilalang mula sa templo ng mga mabangis na hayop sa timog. Tahimik lamang na nakatayo ang lalaking may bughaw na buhok, walang imak ngunit kitang-kita ang matinding lakas at presensya na nagmumula sa kanyang katauhan. Sa likuran niya ay lumitaw ang dalawang dambuhalang lobo na may nagliliyab na pulang mga mata, puno ng dugo ang kanilang mga ngipin at nakahanda sa anumang utos ng kanilang amo. Sa ibang bahagi ng guho, napabuntong hininga si Yonyi habang si Dongpil naman ay nagsabing nakakatakot at nakakadurog ng puso ang kanilang nakita. Ay gitna ng natitirang guho at usok ng gusali, nakatayo sina Juhwa at Dongpil habang pinagmamasdan ang paligid, napansin ni Dongpil na sinadyang winasak ang buong istruktura upang burahin ang anumang bakas o ebidensya ng kanilang ginawa, gayunpaman, nabanggit ni Juhwa na tila minadali lamang ang paggawa nito, makikita pa rin ang mga hindi natapos na bahagi at mga palatandaan na sapat pa upang masuri nila ang nangyari. Mahinahong sinabi ni Dongpil na hindi karaniwang nagkakamali at nagpapabeya ang grupong iyon, batid ni Juhwa ang kanilang kahusayan sa pagtatago ng mga bakas, kaya't napag-isipan niyang ang ganitong uri ng pagwawasak ay maaaring isang patibong lamang, o di kaya ay nakapagtago sila sa isang lugar na sadyang dinisenyo upang hindi sila matunten ng Ninhuman. Tinanong ni Juhwa kung nakapagpadala na ba ng mensahe at tulong sa pinakamalapit na sangay ng kanilang samahan, sumagot si Yonyi na naipadala na ang utos, at batay sa layo at bilis ng paglalakbay, inaasahang darating ang mga tulong sa loob ng 1.5 araw. Nagpa siya si Juhwa na kailangan muna niyang mag-isip ng mas malalim at bumuo ng masusing plano bago sila kumilos ulit, ipinag-utos niya kay Yonyi na ilibing ang mga bangkay ng mga nasawi upang wala nang maiwan na bakas, agad naman itong sumunod at tumango bilang pagsang-ayon. Sa kanyang sariling pag-iisip, napagtanto ni Juhwa na huli na upang maghintay pa ng utos mula sa mga nakatataas, sa ganitong sitwasyon, mas mainam na sila na mismo ang kumilos at gumawa ng hakbang, at saka na lamang mag-uulat kapag maayos na ang lahat, alam din niyang malakas ang impluensya ng kanilang samahan sa probinsya ng Jiangxi, kaya tiyak na matutuntun din nila ang kalaban kahit hindi sila magmadali. Lumapit si Dongpil at iminungkahi na magpahinga muna siya, lalo pat kamakailan lamang ay gumaling ito mula sa pagbara ng enerhiya na halos nakapahina sa kanya, mariing tumanggi si Juhwa. Bagamat nagpasalamat sa pag-aalala, ipinaliwanag niyang dahil sa isang manggagamot na sumama sa kanya, halos nabawi na niya ang lahat ng kanyang dating lakas at galing sa pakikipaglaban, kaya't hindi na kailangang ituring siyang may sakit pa. Sa kanyang sariling isipan, kinilala ni Dongpil ang katangian ni Juhwa bilang isang mapagkakatiwalaang pinuno, kung ito ay nagmamadali lamang at naghahangad ng karangalan, hindi sana ganito ang kanyang mga desisyon at kilos, ang pagiging maingat at masusi nito ang tunay na dahilan kung bakit mataas ang pagtingin sa kanya ng lahat. Habang naglalakad palayo, napaisip din si Dongpil kung paano nakabawi ng napakabilis si Juhwa mula sa seryosong kondisyon, napatanong sa kanyang sarili kung ang tinutukoy nitong manggagamot ay wala iba kundi ang batang Panginoon na siyang kilalang may pambihirang galing sa paggamot at sining ng pakikipaglaban. Biglang umalangaw-ngaw ang tinig ni Sorayang mula sa loob ng karwahe, tinatawag si Dongpil upang lumapit, nagulat at nagtakaman, agad pa rin itong sumunod habang iniisip kung ano naman ang nais ipagawa ni Sorayang. Pagkarating sa tapat ng karwahe, seryosong sinabi ni Juhwa na may nais itong ipagkaloob at hiling sa kanya, isang bagay na magiging mahalagang bahagi ng kanilang susunod na hakbang upang matagumpay nilang matupad ang kanilang layunin. Mula sa loob ng karwahe, inilabas ni Sorayang ang isang mahabang espada na may magarang ukit na ginto sa puluhan at talim na kuminang sa liwanag ng araw, ipinagkaloob niya ito kay Dongpil, na bagamat nagtaka ay tinanggap pa rin ito habang iniisip kung ano ang kahalagahan ng sandatang iyon. Seryosong nagbigay ng utos si Sorayang, sinabi niyang matatagpuan nila ang bakas ng kalaban mga 20 kilometro patungo sa Hilagang Silangan, nagbabala rin siya na napakalakas ng kabilang pangkat, kaya't mas mainam na iwasan ang direktang labanan hanggat maaari, naguluhan si Dongpil at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag pa ni Sorayang na pangunahing layunin ng tanggulang hukuman na ligtas na maibalik ang pangkat at ang mga kagamitan sa punong tanggapan, hanggat hindi pa natutukoy kung sino ang tunay na kalaban, kailangan nilang kumilos ng tahimik at maingat upang hindi mabunyag ang kanilang presensya. Nag-alala si Dongpil at nagtanong kung ano naman ang gagawin ni Sorayang at kung sasama ba ito sa kanila. Mariing inutusan ni Sorayang na umalis na sila at simulan na ang misyon, tumango si Dongpil bilang pagsunod, bagamat puno pa rin ng katanungan ang kanyang isipan. Sa isang iglap ay lumundag at lumipad palayo si Sorayang nang may bilis na halos hindi masundan ng mata, napasinghap si Dongpil habang nakatingin sa kanyang papalayo na anino.
Habang lumilipad sa himpapawid, nag-iisip si Sorayang na may kakaibang nangyayari, alam niyang malakas ang impluensya ng banal na samahan sa probinsya ng Jiangxi, ngunit hindi dapat nangyari na nakawan at natalo ang kanilang pangkat, napagtanto niyang naroon din si Jung Ilyong, ang unang matanda ng matuwid na alyansa, na siyang pinaghihinalaan niyang may kinalaman sa lahat ng ito. Lalong tumindi ang kanyang kalooban habang iniisip na ninakawan at pinahiya lamang ang samahan, desidido siyang alamin ang buong katotohanan at harapin ang mga taong nasa likod ng pangyayaring ito. Biglang lumabas si Goldie sa kanyang damit mula sa kanyang dibdib at sumigaw ng masigla, tila sumasabay sa damdamin at layunin ni Sorayang. Sa ibang bahagi ng kagubatan, makikita ang dalawang dambuhalang lobo na may nagliliyab na pulang mga mata at matatalim na ngipin, habang abala sa pagkain. Sa gitna ng masukal na kagubatan, nakaupo si Gayonga habang pinagmamasdan ang mga dambuhalang hayop na abala sa pagkain ng mga labi ng katawan, may halong paghamak na bamaantong hininga ito, at isiping talagang sakam at uhaw sa dugo ang mga nilalang na ito. Hawak ang isang bote ng alak, sumandal siya sa bato at nagtanong ng may pagkainip kung kailan darating ang taong kanyang hinihintay, alam niyang mahalaga ang pagdating nito upang matapos na ang kanilang nakaplanong gawain. Biglang lumitaw ang isang mahabang anino sa kanyang harapan, isang matikas na lalaking nakasuot ng purong puting damit ang huminto sa kanyang tapat at mahinahong nagtanong kung matagal ba siyang naghintay. Mabilis na lumingon si Gayonga at biglang kumunot ang kanyang noo. Sa likuran ng bagong dating ay umungol ng malakas ang mga dambuhalang lobo, nagliliyab ang kanilang mga pulang mata at tila nagpapakita ng pagkilala at takot sa kapangyarihan ng taong iyon. Siya ay walang iba kundi si Jung Ilyong, ang unang matanda ng matuwid na alyansa, seryoso at kalmado itong bumati, tinawag ang kausap bilang kapitan ng pangkat na bakal, at binanggit na matagal na panahon din mula noong huli silang nagkita. May bahid ng inis na nagtanong ang kapitan kung bakit ito nahuli ng dating, tumawa lamang ng mahina si Ilyong at sumagot na may lamang siyang inasikaso at hindi naman siya ganoon katagal na naantala. Biglang napalingon si Ilyong nang mapansin ang presensya ng mga mababangas na nilalang sa paligid. Tinanong niya ang mga ito at sinabing naroon na rin pala ang mga kilalang mababangas na hayop mula sa templo ng mga mabangis na hayop. Inamin ni Gayonga na tinatawag silang tanyag ng iba, ngunit para sa kanya ay hayop lamang ang mga ito, idinagdag pa niyang nakakainis lamang ang mga ito dahil sa kaguluhang dulot nito. May halong pandidiri na bamulong si Gayonga na pawang mga mabaho at maruming nilalang ang mga ito, sa kabila ng kanilang kinatatakutang anyo, itinuturing niya lamang silang mga kasangkapan. Lumapit si Jung Ilyong at seryosong nagtanong kung ano ang pangalan nito, nais niyang kilalanin ng lubusan ang taong kanyang makakatulong sa darating na labanan. Mahinahon ngunit may halong kay-abangan, isinagot niya na ang kanyang pangalan ay Yu Liang. Napagtanto ni Ilyong kung sino ito, binanggit niyang ito pala ang paboritong alagad ng guro ng templo ng mga hayop, ipinaliwanag din niya na kakaiba at hindi pangkaraniwan ang sining ng pakikipaglaban na itinuturo sa kanila, sapat upang mapabagsak kahit ang mga kilalang dalubhasa kapag nabawasan ang pag-iingat ng mga ito. Habang sinusuri ang natatagong lakas na dumadaloy sa katawan ni Yu Liang, kinilala ni Ilyong ang pambihirang antas ng enerhiya nito, sinabi niyang kahit ang mga nasa tuktok na antas ng kapangyarihan sa kapatagan ay hindi makakatagal laban sa 10 atake mula rito. Naguluhan at nagtanong ang kapitan ng pangkat na bakal kung bakit napakabuti at maingat ang pakikitungo ni Ilyong sa isang kilalang marahas na nilalang, sumagot lamang si Ilyong na simpleng pakikipag-usap lamang ang kanyang ginagawa. May halong pagtataka at paghanga, inamin ng kapitan na hindi niya akalain na kilala ni Ilyong ang tungkol sa samahang iyon, ipinaliwanag ni Ilyong na ang bawat isa sa 4 na templo ay binubuo ng mga may pambihirang galing, at laging matalinong alamin ang kakayahan ng sinumang maaaring maging kaalyado at kaaway. Napakamot sa bibig si Gayonga at sinabing walang saysay ang pagkilala, para sa kanya, kung kaibigan ay kakampi, at kung kaaway ay papatayin, iyan lamang ang simpleng tuntunin na sinusunod niya. Pinayuhan siya ni Ilyong na kailangang baguhin ang ganitong uri ng ugali kung nais pa nitong umangat at makamit ang mas mataas na posisyon sa lipunan ng mga mandirigma. Tinanggihan ito ng kapitan, sinabi niyang mas pipiliin na lamang niyang mabuhay ayon sa sariling kalooban hanggang sa huling hininga, pagkatapos, winakasan na ni Ilyong ang kanilang pag-uusap at naghanda na sila para sa misyon na naghihintay. Sa tahimik na kapaligiran, seryosong nagtanong si Jung Ilyong kung nakuha ba at nadala ang ipinangakong bagay, alam niyang mahalaga ito sa kanilang nakaplanong hakbang laban sa banal na samahan. Sumagot ang kapitan ng pangkat na bakal na oo, at idinagdag na hindi ito sariling kagustuhan kundi utos mula sa mga nakatataas, isang misyon na itinuturing na napakahalaga, may halong inis din siyang nagbanggit na dahil dito ay kinailangan pa niyang makipagtulungan sa mga mababangas na nilalang mula sa templo ng mga hayop. Inilabas niya mula sa kanyang damit ang isang maliit na supot na kulay asol at iniabot ito kay Ilyong, tinanggap ito ni Ilyong at nagpasalamat ng mahinahon.
Pagbukas ng supot, lumitaw ang isang bilog na hiyas na kumikinang ng maningning, kinilala ito agad ni Ilyong bilang ang Jade of Calamity, isang bagay na kilala sa kapangyarihang magdulot ng malaking pagkawasak. Nagtatakang nagtanong ang kapitan kung ano ang gamit nito at kung bakit kailangang magkaroon ng matinding pagsisikap upang makuha ito. Ngumiti lamang ng mapaglaro si Ilyong at sinabing kung ano ang basura sa isa ay maaaring kayamanan naman sa iba, idinagdag niyang kailangan lamang niya ito para sa sariling layunin. Tumango lamang ang kapitan bilang pagkaunawa, ngunit sa kanyang isipan ay tinawag niyang mapanlinlang at tusong matanda si Ilyong. Ipinahayag ni Ilyong na tapos na ang kanilang kasunduan at pagtatagpo, nagulat naman ang kapitan at nagtanong kung hindi ba mananatili pa ito upang uminom at makipagkwentuhan gaya ng dati. Inamin ni Ilyong na ninanais sana niyang magpalipas ng oras gaya noong mga nakaraang taon, ngunit puno ng gawain at responsibilidad ang kanyang mga araw kaya kailangan na niyang umalis agad. Bago tuluyang umalis, inalok siya ng kapitan na samantalahin ang pagkakataon at sumama patungo sa kuta ng bakal at dugo, isang matibay na tanggapan kung saan makakapagplano sila ng mas maigi at ligtas mula sa mga mata ng kaaway. Nanatiling tahimik si Jung Ilyong matapos marinig ang alok, ang kanyang mukha ay walang maipakitang emosyon habang nakatitig sa kapitan. Biglang humalaklak si Ilyong puno ng panghahamak ang tono habang nagtanong kung iminumungkahi ba nitong sumapi siya sa nasabing kuta, para sa kanya, ang ganitong ideya ay walang kabuluhan at nakakatawa lamang. Ipinaliwanag ng kapitan na wala namang masama rito, ayon sa kanya, likas lamang sa isang samahan na akitin at tanggapin ang mga taong may pambihirang galing at kapangyarihan, lalo na ang isang katulad ni Ilyong. Ngumiti lamang ng mapang-asar si Ilyong at nagpasalamat sa magandang salita, ngunit habang lumalakad palayo ay tinanong kung seryoso ba ito sa kanyang alok. Biglang huminto si Ilyong at nagbago ang ihip ng hangin, sa isang iglap ay naging malamig at matalim ang kanyang tingin habang sinasabing may isang bagay siyang nais itanong. Mahigpit at mapanghamong nagtanong siya kung karapat-dapat ba at may kapangyarihan ba ang kapitan na mag-alok ng ganoong bagay, gayong ito ay isang simpleng pinuno lamang ng pangkat. Napakamot sa balbas ang kapitan, tila inis at sabi na sana ay hindi na lamang ito nagtanong ng ganoon, alam niyang naulagay niya ang sarili sa mahirap na sitwasyon dahil sa kanyang labis na pagtitiwala. Bago pa man makapagtapos ng paliwanag ang kapitan. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Ilyong, walang babala, tumama ang kanyang palad sa dibdib ni Gayonga. Nabigla ang kapitan sa hindi inaasahang gawain ni Ilyong sa kanya habang umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw sa sakit, inulit ni Ilyong ang prinsipyong nabanggit nito kanina, kung kaalyado ay kakampi, kung kaaway ay papatayin, kinilala niya ito bilang isang simpleng tuntunin ngunit puno ng katotohanan. Humarap si Ilyong ng diretso sa kapitan, ipinaalala ni Ilyong na dapat sana ay mas maagang natukoy ng kapitan kung sino ang kanyang mga tunay na kaaway at kung sino ang mga dapat niyang ituring na kakampi. Habang ang kapitan ay halos wala ng lakas magsalita at humihingal na lamang sa sakit, tumingin si Ilyong sa kanya ng may matinding paghamon, idinugtong niya na wala ng pagkakataon para itama ang mga maling pasya at masamang ugali nito rito sa lupa, kailangan na lamang niyang baguhin ang kanyang sarili kapag nakarating na siya sa kabilang buhay. Sa isang iglap, bumagsak ang katawan ng kapitan sa lupa, walang kibo at tuluyan ang nawala ng buhay, ang mga kasamahan niya ay nanatiling nakatayo na parang mga estatwa puno ng pagkagulat at hindi makapaniwala sa nakita nilang pangyayari. Kasabay ng pagkabagsak ng kapitan sa lupa, may dugong umaagos mula sa gilid ng kanyang mata at walang buhay na nakapikit. Lumingon si Ilyong sa paligid habang tinatansa ang dami ng natitirang mga kalaban, umismid ito ng bahagya habang nag-iisip kung gaano karami ang mga tauhang dinala ng namatay na kapitan sa lugar na iyon, pagkatapos ay ibinauling niya ang kanyang tingin sa isang direksyon na tila hinihintay ang sagot. Mula sa dilim ay nakapaligid ang maraming lobo na may kumikinang na pulang mga mata, nakaupo si Liang sa isang malaking bato, binanggit ni Ilyong na alam niyang tila na kontento na at busog na si Liang mula sa mga nakaraang labanan, ngunit nagtanong siya kung handa pa ba itong sumabak at magkaroon muli ng pagkakataong lumaban at makipagtagisan ng lakas. Ang mga mandirigma sa kulay lilang damit ay lalong umatras palayo nang makita ang mga mababangas na nilalang at si Liang, puno sila ng takot at pangamba, ang iba ay nanginginig na sa kinatatayuan habang nararamdaman ang bigat at panganib na hatid ng bagong kalaban na lumitaw sa kanilang harapan. Dahan daw ang itinaas ni Liang kasama ng mga lobo ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kulay asul na tila apoy sa gabi, at isang mapanganib ngunit puno ng kagalakan ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, buo ang kanyang desisyon at sigurado siyang hindi niya tatanggihan ang pagkakataong sumabak sa panibagong yugto ng labanan na kanilang sisimulan.